Mga kabatas natin, ah, madali ang discussions, no? Okay, bigyan natin ng reaction itong content ni Libayan, title na Age of Sexual Consent, Purpose ng Bawat Rafi Tulfo Vlogger laban kay Attorney Libayan. Title pa lang, showbiz na ang dating. Intriga na kaagad. But anyway, let's give a reaction to this video. Kasi nakikita naman natin lahat kung ano talaga yung purpose ng mga vloggers ng Rafi Tulfo in Action laban sa akin. Laban sa akin? Ano, paiyak ka na naman? Ano, dadramahan mo na naman ang mga kabatas mo? Batas natin channel ito, ha? Pero simula pa lang nagdadrama na imbis na batas ang itinuturo. Alam naman natin yan, no? Merong na-activate na mga bagong vloggers ngayon na kasama rin nila noon in a meeting. Bukod pa, or this was before, ito pa yung picture noon dun sa Shangri-La, mga kabatas natin, no? Ito pa yung picture noon sa Shangri-La. That was a year ago, I guess. O ano namang kinalaman ng picture? Hindi ba't kayo rin may picture at video pa ng party ninyo? Ang lagay, kayo lang ang pwedeng magpa-picture at mag-party-party. Mas malala nga yung video nyo. Imagine batas natin ang channel mo, hindi mo sila tinuturuan kung paano makaiwas na makasuhan. At talagang mayroong nag-dirty finger pa sa inyo doon. Oh, almost a year ago. Doon sa mga, when you know, mga kabatas natin. And of course, meron na rin yung mga bagong na-activate na vloggers against me. Hay nako, isang minutong introduction, pa-victim. Yun nga yung parang Christmas party daw nila noon na parang pinagalitan naman sila. Okay? Yung mukhang kawawa sila. At saan mo naman nakuha yung kwentong yan? Kwentong kutsero ka na naman, Libayan. Na-discuss ni Kayo yun. Oo. Siguradong madidiscuss yun ni Kayo. Imagine 1 to 3 hours kung mag-live. Tapos minsan 2 times a day pa. Punta kayo doon kay sabi ni George T. No? Na-discuss ni Kayo yun, mga kabatas natin. Punta kayo sa channel ni Kayo, makikita nyo doon yung mga na-unlock na characters. Kasama nga doon si Vince World, tapos isang babae na may dead channel din na ang pangalan ay Trixie. O anong purpose mo kung bakit mo dinidiscuss yung mga vloggers nasa social media ka? Ano feeling mo? Kayo lang ang mayroong karapatan na mag-content. Ang dami-dami nang nakakakita ng mga kamalian mo. Yung iba nga mukhang pinadala mo pa ng sulat para lang hindi ka i-criticize. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, it's very simple. Ang problema ko kasi dito sa mga Tulfonatics vloggers, mga kabatas natin, aside from the fact that their purpose is bad, of course, it is to discredit me. To discredit you? Hindi na namin kailangan gawin yon dahil ikaw na mismo ang nagdi-discredit sa sarili mo. That's why I will reference this one, mga kabatas natin. Nakita ko rin yung debate kagabi. No? Nakita super cringy yung debate kagabi. Sino nanood nung debate ni Kayo tsaka ni Comicsman kagabi? Super cringy. Alam nyo kung bakit? Kasi itong si Comicsman, well, he appears to be speaking for, no? Ewan ko kung in behalf, kung talagang siya ay inatasan, no? Pero he appears to be speaking for Fiscal EJ, pero Puro assumption ka na naman. hindi niya naman alam yung facts. Hindi niya alam yung mga sinabi ni Fiscal EJ. Hindi niya alam kung paano naging ganun yung issue. Kung hindi alam ni Comicsman ang mga sinabi ni Fiscal EJ, so ano yung sinasabi mo at ina-assume mo na si Comicsman appears to be speaking in behalf for Fiscal EJ? Hindi ba contradicting yung nasa utak at sinasabi mo? So, i-discuss ko mamaya yon, yung debate. Tama, mamaya mo na i-content yon kasi ang title ng content mo ngayon ay Age of Sexual Consent. Ito na lang muna, mga kabatas natin, no? Ito na lang muna, lecture. Lecture, hindi debate. Yun nga ang problema, no? Parang hindi, ganito yung ginawa niya, ganito yung sinabi ni Fiscal EJ, ganito yung sinabi ni Attorney Libayan. Ganito yung, mamaya yun dun sa slapsuit. Pansinin nyo, nakakailang minuto na tayo pero wala pa rin siyang dinidiscuss na batas. Basurang comment at basurang sagot ni Libayan.
Ito muna ang gagawin natin, mga kapatid natin, dito sa Age of Sexual Consent. Let's go back to what my intro was Ang haba ng intro at pasakali ni Libayan, 3 minutes? about kanina. They just want to discredit me. Gusto lang naman talaga nila akong sirain. Di ba? Till now, pa-victim pa rin. Ulit-ulit? Yan ba yung sinabi mo before na sa kulto kailangan pa ulit-ulitin? Is that how you manipulate your followers? That's why, pati itong si Garawi, Alam nyo, agree ako doon sa content ni Garawi. Itong si Libayan mahilig sa character assassination. in relation to the Ponzi scheme na Axie Infinity, pinaglalaban niya pa rin, madudurog ka lang, boy. Okay? Alam mo, Libayan, tama yung sinabi ng isang commenter sa iyo. Linisin mo muna yung bakuran mo. I know you are invested in crypto until now and you post to your audience as a person who earns from crypto, okay? Batikos ka ng batikos sa iba. Hindi ba gusto mong binabatikos yung mga ganyan? Pwede mo bang pakidiscuss yung empowered consumerism? Balita ko, member si Mayor Magalong doon. MLM yun, di ba? Magiging joke lang na naman kayo. Sino kaya nagiging joke? Hindi ba mahilig kang mag-expose ng mga ganyan, Libayan? Pakidiscuss naman kung magkano na ang kinita ni Mayor Magalong bilang upline. Kasi 'di ba mainit ang mata mo at dugo mo sa mga MLM? Bakit tahimik ka pagdating kay Mayor Magalong? Ngayon, mga kapatid natin, balik tayo sa Age of Sexual Consent. Ayan, Age of Sexual Consent na ang kauna-unahang topic na kinontent ko at nakatikim ng panlalait mula sa isang abogado pero siya pala ang mali. Ito kasing Age of Sexual Consent, iniisip nila noon na nanalo na sila. Hindi namin iniisip na nalo talaga kami at inamin mo na natalo ka. Kasi nga, lumabas yung Republic Act. Oh my goodness, wait. Hindi ko matandaan eh. Mga kapatid, Oh my goodness, harap ka at magtatopic ka ng Age of Sexual Consent. Paulit-ulit na itong topic na ito. Nakakalimutan mo pa rin ang RA 11648. Ano bang abogado ito? Ang hina ng memory. Hindi na ako magtataka kung hanggang ngayon litong-lito pa rin ito sa nilalaman ng RA 11648. natin ano na yung Republic Act number nun? Yung sa sa statutory rape. Lumabas Hindi ba iyan ang topic mo? Batas natin ang channel mo at ikaw ang attorney tapos magtatanong ka sa mga kabatas mo? Ang haba-haba na nga ng introduction na puro drama at puro pang sarili at kung ano-anong topic tapos nung pumunta sa pinaka-topic, hindi alam. yung Republic Act tungkol sa statutory rape, mga kabatas natin. Ngayon, nung lumabas yon, akala nila nakapuntos na sila. So, Talagang nakapuntos, 3-0 nga, hindi ka man lang nakapuntos kahit isa. ang pinapalabas nila lahat sa mga nila, sa mga videos nila, sa mga live streams nila, fake news peddler itong si Attorney Libayan. Fake news peddler itong si Attorney Libayan. Pa-victim na naman, paulit-ulit na lang. Kaya naman pala gusto laging pag-uusapan itong Age of Sexual Consent, hindi dahil para i-content niya at ituro ang tama, kundi magpa-victim. At para hilut-hulutin ang utak ng kabatas at baka sakaling makalimutan nila yung pagkapahiya mo nung araw ng debate. Yan. Meron na tayong batas tungkol sa Age of Sexual Consent. Oh, meron na pala tayong batas, sabi mo. Bakit sabi mo dati wala pa tayong batas sa Age of Sexual Consent? And it is 16. According to Republic Act, yun, thank you, the Alpha. Republic Act 11648. Diba? So fake news ka, Attorney Libayan. Fake news ka naman talaga. Sabihin mo ba namang ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 18? We have a specific law. We have a specific law. Alam niyo kung bakit mga kabatas natin, I baited them in. I baited them? Ha? Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Eh bakit ganito ang mukha mo after the debate? Napansin nyo ba na ang ginagawa na lang ni Libayan ay hinihilot niya ang utak ng mga kabatas? Dahil ang totoo, napahiya siya doon sa debate. Imagine, 3 justices yung nagsabi na ang age of sexual consent ay 16. At nag-side kay Fiscal EJ. In a debate.
And ang pumasok dun sa mga debate ay mga legal luminaries. Ano ang tawag sa mga legal luminaries, mga kabatas natin? Ito, yung mga tao na highly respected yung mga opinion nila in relation to law. Sinasabi mo highly respected, pero hindi sila nag-side sa iyo kay Fiscal EJ. Hindi pa rin ba yan nagsisink in sa iyo at sa mga kabatas? Kaya nga hindi na dapat talaga pinag-uusapan itong age of sexual consent dahil mga highly respected na yung nagdesisyon. 3-0, pero gustong-gusto mo pa rin pinag-uusapan. O di wag tigilan at nang paulit-ulit na magmukha kang tanga sa harap ng mga tao na nakakaintindi dito sa age of sexual consent at sa mga abogado. Nagiging katawa-tawa ka na lang. Pero sa bagay, mas mahalaga siguro sa iyo ang pera kaysa sa dignidad. Unfortunately, mga kabatas natin, yun din ang napanood ko kay Comicsman kagabi nung pinapanood ko siya. They are banking on the 3-0 win nila na parang, panalo na kami, ang age of sexual consent ay 16. No. What? No? Seriously, Libayan, until now hindi mo pa rin alam ang age of sexual consent ay 16? After ng debate, mga highly respected na yung mga nagdesisyon. Tapos ganyan pa rin ang sasabihin mo. Kapag narinig ka ng IBP, yari ka, nagmi-mislead ka na naman ng maling information. Ang nangyari doon, it just showed that age of sexual consent is not 16, and it just showed that Republic Act 11648 did not delineate or tell us that the age of sexual consent is 16. Justice Baldos, Justice Ampuan, Justice Herrera, mga highly respected na nagdesisyon noong debate at nag-side kay Fiscal EJ. Pero ngayon, itong si Libayan pilit na hinihilot at pinipilit na namang itwist at baluktutin ang batas. Yun lang ang nangyari doon. Ngayon, lahat nung mga ginawa nilang video sa akin na nagsasabi na ako ay isang fake news peddler, Maitwist lang talaga at para magpa-victim lang talaga paulit-ulit, ulit-ulit. kasi nga Republic Act 11648 daw ay nagsasabi na ang age of sexual consent ay patay. Katulad nung nangyari sa Axie Infinity, it did not age well. So, in that particular argument, who won? I won. Delusional na itong si Libayan. Imagine, 3 justices na sinasabi niyang highly respected. Tapos, hindi nag-side sa kanya. Tapos sasabihin niya, he won? We won. Ayan, dahil dyan sa mantra mo na ang natutulog ng mahimbing ay siyang laging panalo, hindi lang ang sarili mo ang napaniwala mo, pati ang mga kabatas mo, napaniwala mo ang na natutulog ng mahimbing ay siyang laging panalo. Dahil kahit talo na, panalo pa rin. Bakit? Kasi nga, yung pinaglalaban natin, it stood up. Anong stood up? Talo nga, talo, 3-0. Because they are banking merely on Republic Act 11648 at sinabi ng mga legal luminaries, justices, na hindi. It just talked about statutory rape. OMG talaga itong abogado na ito. Hindi naiintindihan ang legal statutes ng RA 11648. And if you can see there, based on their logical conclusions in relation to that, na yung minimum age of giving sexual consent daw ay 16, actually it's 13. What the heck? 13 naman ngayon? Nililito mo talaga ang mga kabatas. It's 13! Hala, at inulit pa talaga. 13 daw ang age of sexual consent. And that was our side all along. Si Kayo pinaliwanag niya yan. Hindi ba ikaw ang abogado? Bakit palagi na lang si Kayo ang pinapagpaliwanag mo? Ngayon mga kabatas natin, kapag tatanungin mo, parang ito pa rin, si Comicsman kagabi. Kapag tatanungin mo sila, they thought, 3-0. Hindi ko naman dinideny na natalo ako dun sa debate.
O, inamin mo na rin na natalo ka sa debate. Pero nanalo yung pinaglalaban natin. Nanalo yung pinaglalaban ko. Oh, humirit na naman, hindi talaga makamove on. Talo na nga, inamin na nga niya. Tapos ngayon sasabihin, nanalo ang pinaglalaban niya. Ano ba talaga pinaglalaban mo? Championing the children? O ang age of sexual consent was never 12 and it's still not 16? O ang age of sexual consent ay 18? O ang age of sexual consent ay 13? Alin doon? Aliw na aliw ka talagang inuuto mo yung mga kabatas mo, ano? Pero yung mga abogado na nakikinig sa iyo, tawa na ng tawa sa iyo. Di ba? Was it ever 12? Before it was raised into 16. No, it was 18. Ano ba talaga? Sabi mo, 13. Tapos, it was never 12. Tapos ngayon, it was 18. There is a specific Supreme Court pronouncement about that. Na sinasabi ni Fiscal EJ na inabandon o tinurn over daw ng Bangayan case. Which until now, hindi pa rin masagot-sagot ni Fiscal EJ yung Bangayan case. Kasi naman talaga naman dapat hindi nasagutin. Dahil napakalinaw na yung desisyon ng 3 judges. Pero ang kulit-kulit mo at hindi na siguro nakatiis si Fiscal EJ. Ayan, sinagot ka na tuloy. Okay, so i-discuss natin as we continue this video. Itong si Libayan gustong-gustong napapahiya, sunog na noon at ngayon gusto pang kutkutin ang sugat na dulot ng age of sexual consent sa kanya. That's why lumabas yung Bangayan maneuver. Gets nyo na kung anong nangyari. Until now, they don't understand their point. Ikaw lang naman ang lito dito tapos idinamay mo pa yung mga ibang listeners mo. Kaya nga wag ng pag-usapan eh. If something happened in that age of sexual consent debate, it is to prove the camp of Raffy Tulfo that they are wrong. Si Attorney Trixie, hindi yan kampo ni Raffy Tulfo pero sinabi niya ang age of sexual consent ay 16. So ano na naman yung illusion mo at ikinunek mo na naman si Raffy Tulfo dito sa age of sexual consent? Banking on Republic Act 11648 as delineating or proclaiming that the age of sexual consent is 16. Panoorin nyo yung videos nila. Si Estelastico, si Melo. Ayun, nabanggit na naman ang pangalan ko, Estelastico. Itong topic na age of sexual consent dito ako unang narinig ni Libayan. Lahat sila. They are saying that Republic Act 11648 said that the age of sexual consent is 16. Oo, mukhang lahat kami. Pati nga yung partner mo na si Attorney Magalong, 'di ba sinabi mo doon sa isang content mo na ang sabi niya ang age of sexual consent ay 16? Ikaw lang naman ang 18. Pati si Fiscal EJ doon sa debate. Republic Act 11648. Anong sabi ng mga justices? No. Anong no? Nagtutwist ka na naman ng kwento. Mali-mali na naman niyang binibigay mong information. Walang batas. Anong walang batas? Ano yung pinirmahan ni Pangulong Duterte, yung RA 11648? Na hirap kang intindihin at hindi mo naintindihan yung sinabi ng mga justices? That's why the Bangayan maneuver was born. Because of that. In my opinion, itong si Libayan ang isa sa pinaka-dangerous influencer dito sa social media. Hindi na lang tanggapin na nagkamali siya kung ano-ano pang kine-create. May Bangayan maneuver, kung ano-ano pang mali-maling tinuturo. At lalong nililito niya yung mga listeners niya kung ano-anong pinagsasasabi din na dito sa age of sexual consent. I don't know why it still creates confusion up to this moment. Sa tingin ko talagang ikaw ang confused kasi nga sinabi mo yung partner mo na si Attorney Magalong. Di ba naniniwala na ang age of sexual consent ay 16? O bakit ikaw 18? Maybe because of the 3-0. They didn't know, mga kabatas natin, that debate obliterated all their past videos against me.
Just like what happened in the AXI. Ang AXI kasi mga kabatas natin, the graph will show it eh. The future will show it. Nakita naman na panalo lahat ng punto natin dun sa AXI. Ano ba talaga ang topic mo? Age of sexual consent o Axie Infinity? Alam mo, hinihilot mo lang ang utak ng mga kabatas. And, well, we will talk about that and I'll go back to Garawi in another time. That's good. At pagkatapos mo kay Garawi, i-discuss mo naman si Mayor Magalong. Kasi di ba nag-e-expose ka ng mga ganyan? Hihintayin namin at ipaliwanag mo na rin kung magkano ang kinita ni Mayor Magalong bilang upline. Pero, doon sa age of sexual consent, debate mga kabatas natin, our point came across with flying colors. Ilusyon mo lang yan, Libayan. Ilusyon mo lang. Dahil sa kabatas mo lang ikaw with flying colors. Ngayon, sino ang fake news peddler? Aba, nagtatanong ka pa talaga. Ang galing mo talaga magpag-grandstand sa mga kabatas mo, ano? Kultong-kulto ang dating. Yung nagsasabi na it was 18? Explicitly by the Supreme Court? In the cases that I provided? It was 18! Ke barbaridad, Libayan. Until now, ang paniniwala pa rin niya ang age of sexual consent ay 18. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha itong si Libayan o tanga lang o lito lang. Sinabi nga doon, di ba? Kaya nga lumabas yung Bangayan case. Yung Bangayan case, sinabi niya, ay, parang hindi maganda yung sinabi namin na hindi pwedeng magbigay ng completely kasi mga kabatas natin, before those cases, completely, sinabi ng Supreme Court, any person below the age of 18 cannot give sexual consent. Itong si Libayan, kukuha ng isang statement tapos doon lang siya magbabase. Hindi niya iniintindi ang buong konteksto o ang buong kabuuan ng batas. Nang pinag-aaralan ko tong age of sexual consent, kung ano tong sinasabi ni Fiscal EJ dito, iyon ang pagkakaintindi ko. So ibig sabihin, tama ang intindi ko sa age of sexual consent. Pero bakit si Atty. Libayan hindi niya naiintindihan? Anyway, pakinggan natin yung paliwanag ni Fiscal EJ. Siyempre, attorney siya, isa pa fiscal siya. So, mas maganda siyang magpaliwanag. I used the word declared merely to stress the point that in the Bangayan case, the Supreme Court clearly differentiated between the concept of consent under contract law, which refers to a person of legal age, and the concept of sexual consent in criminal law, which during that time na wala pang RA 11648, refers to a person between 12 years old and below 18. Given the fact na pinoint out ng Supreme Court sa Bangayan case na magkaiba ang konsepto ng consent sa civil law sa konsepto ng sexual consent sa criminal law, malinaw na ang sexual consent ay tumutukoy lamang sa edad 12 years old and above but below 18. Ano ba ang tingin mo sa 12 years old and above but below 18? Di ba minor de edad? Now, kung ayaw mo pa rin intindihin dahil pinipilit mo talaga na I misquoted the Bangayan case, hindi ko na problema yun. Hay nako, talagang mahirap magpaliwanag sa taong hindi marunong umintindi na katulad nitong si Libayan. Bumagsak sa unang bar exam, tapos ang yabang-yabang, tapos may mga kaso talo. So ano pang aasahan natin dito? Makikipagtalo, tapos alam naman niyang natalo na siya, ipipilit pa rin kung ano yung gusto niya. And I explained that to you. That is very explicit. Ibig sabihin mga kabatas natin, unequivocal. Walang pagdududa na sinabi ng Supreme Court yun. In several cases, for at least 10 years. Oo, sinabi nga, pero hindi mo naman iniintindi yung kabuuan. Kukuha ka lang ng isang statement tapos doon ka lang magbabase. Natatandaan ko yung sinabi ni Atty. Mark Tolentino na ang batas minsan yung page 1 tapos ang kadugtong pa noon ay nasa page 100. Ibig sabihin kapag ka ang isang batas na katulad nitong RA 11648,
May mga nakapaloob pang batas dyan katulad ng RA 8353, RA 7610 at iba pa. So kaya kinakailangan mong intindihin ano ba ang nilalaman nitong RA 11648. Katulad ng sinasabi ni Fiscal EJ, yung pinakinggan natin, magkaiba yung sa criminal law sa civil law. Sa totoo lang, napakarami talagang dapat intindihin. Kaya nga lang, kung ganito namang attorney ang magpapaliwanag sa inyo na isang statement lang tapos doon lang magbabase, talagang malilito kayo. Or approximately 10 years na lang. Tapos sinasabi nila ako yung fake news peddler. Fake news ka naman talaga tapos magtuturo ka ng batas. Mali-mali. Yung sarili mo kasing opinion, i-separate mo doon sa sinasabi ng batas nang hindi nalilito yung mga listeners mo. They are relying merely on Republic Act 11648 and the Bangayan Maneuver. Hay, sana mapansin naman ito ng IBP at sana naman may gawin si Justice Ampuan, si Justice Herrera at si Justice Baldos. Kaya nga nagkaroon ng debate para malinawan kung ano ba talaga ang age of sexual consent sa Pilipinas. Pero ang nangyayari, hindi pa rin ikinokorek nitong si Libayan, kundi tinitwist pa rin niya at lalong nalilito ang mga listeners. Gets nyo? Gusto lang nila ako sirain. Ngayon, Tumigil ka nga dyan sa kada drama mo sa mga kabatas mo. Sira ka na. Hindi ka namin sinisira. Sira ka na. At alam mo ba kung bakit dumarami ang mga vloggers? At naaalerto ka? Kasi nga nakikita na nila na mali-mali na ang tinuturo mo. Hindi na sila nakatiis. At hindi mo na sila kayang pigilan. At hindi mo na yan mapapadalahan ng letter dahil may expose ka kapag ginawa mo yun. why don't you stand your ground on Republic Act 11648? Hey Libayan, we're still standing on our ground. We are consistent. The law was a consolidation of Senate Bill number 2332 and House Bill 7836. Both were passed by the Senate and the House of Representatives on December 15 and December 14, respectively. And the new law, RA 11648, was released and signed by President Duterte, raising age of sexual consent from 12 to 16. Yung mga abogado, why don't you stand on your ground na yung Republic Act 11648 ang nagsasabi ng age of sexual consent ay 16? Libayan, ano bang nangyayari na dyan sa utak mo? Kalug-kalug din. Hindi mo ba naintindihan yung sinabi doon sa debate ng 3 judges? O eto, pakinggan mo ulit mabuti, Libayan. Pakinggan mong mabuti. Para sa akin, from my mind and to my persuasion, I am inclined to sustain that it is the age of 16 that is the age of sexual consent, and therefore I give it to the negative side, mainly because Republic Act 11648 is more in point, and it's directly related to what we are saying, that sex with a minor is an offense. Ano, stand on their ground? Justice yan, Libayan. Hindi lang basta abogado. O hindi pa rin ba nagsisinkin ang sinabi ni Justice Baldos? O eto, pakinggan natin si Justice Ampuan. The provision of 11648 is very clear, no? That if the partner is not more than 3 years old than the 16-year-old and below, no? And below means 13 years above or not 13 years under, can give consent, provided that the age of the partner must not be more than 3 years than her age. Diba? Is that not the clear provision of the law itself? And so with that, same with Justice Baldos, I vote in favor of the negative. No? Because it is very clearly provided under such a law
that a 16-year-old can give already consent in sexual activity provided that the partner must not be 3 years older than she is. Thank you very much. O ano Libayan, dalawang justices na yan na nagsasabi na ang RA 11648 is the law that says that the age of sexual consent in the Philippines is 16. Kung hindi mo pa rin yan naiintindihan at hindi pa rin nagsisink in yan sa utak mo, ang tanga mo na. At kung kulang pa yan dalawang justices na yan, eto pakinggan natin si Justice Herrera. The only question now is what is the age of sexual consent, no? And if presented to me as a judge, I'll have to resolve, no? What is the age of sexual consent, no? We have to go to the law, no? And the law that we have been arguing about is Republic Act 116481, no? Although it is not expressly and categorically stated there that the age of sexual consent is 16, no, the official statement of the Senate will bind me as a judge, no, there being no other sources to draw an answer from, no, that the age of consent is really 16. No? Okay. We cannot do away with that official statement of the institution that crafted and passed the law, no, that the age of consent is 16. Hay nako Libayan, kung hindi mo pa rin talaga naiintindihan yung sinabi ng tatlong justices, sobra ng katangahan mo. Sobra. As in, promise. Ngayon ang tumatayo na lang dito yung mga hindi makaintindi. Ikaw lang naman at ang mga kabatas mo ang hindi nakakaintindi sa RA 11648. O ano, natulala na. Di ba? It's fun to watch the debate. Talagang it's fun. Kasi dati kung makalait ka sa amin, inam. Tapos nung nasa debate, mukha kang basang sisiw. Nagmukha ka talagang tanga. Watch it again. May pagkasadista ba itong si Libayan o tanga lang talaga? Kasi napahiya na talaga doon. Tapos gusto pa ulit niyang mapahiya. Oh, sabi ni De Alpha, demolition job talaga ang trabaho ng Ampalayagang. O isa pa itong si De Alpa, paniwalang paniwala dito kay Libayan na tanga. Kaya ayan, nagmumukha rin tanga. Pero tignan mo, one after the other. Like I told you, my intention is clear. And I will tell you. O sige, pagbigyan natin yung sinasabi mong your intention is clear. Na you are championing the children. Pero mali-mali naman kasi ang tinuturo mo. That's the point. Mali yung batas na tinuturo mo sa mga listeners mo. Age of sexual consent sa Pilipinas ay 16. Mga kabatas natin, no? I'll be honest to everyone. I'm not attributing this to anyone din, no? People are coming to me for two reasons. Number one, for me to stop what I'm doing, they will pay me money. Babayaran ka para patigilan ka lang sa ginagawa mo. Bakit hindi mo sila expose? Hindi ba't hindi mo yan gusto? Expose mo sila kung sino man yung gustong magbayad sa iyo para patigilin ka sa ginagawa mo. I-expose mo kung sino yung mga taong yun na ginagamit ang pera para lang patigilin ka sa ginagawa mo. Number two, for me to continue doing what I'm doing, they will pay me money. Libayan. Sino yan? Yung mga kalaban ni Raffy Tulfo? O yung mga kaaway ng mga binabatikos mo? Hindi tama yan, di ba? That is bribery. Bakit hindi mo expose? Good money, mga kabatas natin. I denied both. You denied both. Pero alam mong mali yan. Bakit hindi mo i-expose yung mga taong gumagawa ng ganyan? I denied both. Bakit ata ang tagal mong nag-pause?
Oh. Yun lang. Napansin nyo natigilan si Libayan? Bakit kaya? Hindi ba niya dapat sinabi yon? Now I challenge you, Libayan. I-expose mo yung mga taong nagsusulsul sa'yo ng pera dahil maling gawain yan. Expose mo sila. Oh, let's go to the slap issue mamaya at tignan natin kung saan nanggaling yon. Hindi kasi maintindihan ni Fabre eh. Si Fiscal EJ pa ang hindi nakakaintindi, ikaw tong inconsistent sa mga sinasabi mo. Sa totoo lang, ang mga kabatas mo lang ang naniniwala sa iyo, pero ang mga abogado, tawa na ng tawa sa iyo at malamang pati yung mga justices. Ay, hindi, hindi niya rin maintindihan. Hindi rin maintindihan ni tawag dyan, Comics Man. O pati si Comics Man, nadamay pa. Pero between you and Comics Man, mukhang mas matalino si Comics Man kesa sa iyo kahit na hindi siya abogado. Well, I'll keep this short. Like I said, I just want to clarify this age of sexual consent. Ano pa bang dapat i-clarify? 3-0 na nga, nag-decide na yung 3 judges, di ba? Hindi mo kinaklarify, Libayan. Hinihilot mo lang yung pagkapahiya mo at nagpapabiktim ka lang dyan sa mga kabatas mo. Iyon ang katotohanan. Naku, Libayan, kaming mapag-obserba, hindi mo kayang lokohin. Ang mga kabatas mo lang naman ang kaya mong lokohin kasi kumikita ka sa kanila. You won the debate. But our point came across. And it obliterated all the videos they made against me. O di ba, very clear? Nagdadrama ka lang at nagpapabiktim? Lahat ng mga videos na ginawa ng mga Tulfo vloggers after the debate aged like milk. Panis na ngayon yung mga yun. Diba? Panay ang hilot, pabiktim pa, para hindi masyadong magmukhang tanga sa mga kabatas. Pero sa mga nakakaintindi dito sa age of sexual consent, talagang pinagtatawanan ka na lang dahil ang tanga-tanga mo. Mga kapatid natin, let's go to the other one. Nag-content pa, kinutkot lang pala yung sugat na dulot ng age of sexual consent. Lalo na namang nagmukhang tanga dito sa content niyang ito si Libayan. Puro pa drama, puro pa victim. Yun lang ang laman nitong content niya. Mabuti, natapos na. Maraming salamat po mga kapatid natin. At syempre, tulad ng laging sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po. Ito lang ang laging nagsasabing na laging panalo, pero laging talo. Pasensya na kayo, napahaba ang content na ito. Ang dami ko kasing nakitang kadramahan at katangahan sa video na ito ni Libayan. Anyway, salamat sa nagtiyaga at tinapos ang content na ito. Hanggang sa muli. Bye!